Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ricardo Santos, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda, lalo na po sa ating mga kalalakihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kapwa ko lalaki na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pag-edad. Mismo ko pong nasaksihan ang mga hamon na kinakaharap ng maraming senior at ang magandang balita po, marami sa mga problemang ito ay maiiwasan sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng pagsasaayos sa ating pamumuhay. Alam niyo po ba na ang pagpapabaya sa isang simpleng gawi ay maaaring magdoble ng panganib ng erectile dysfunction, hirap sa pagtayo ng ari, paglampas ng edad 60 nang hindi nyo man lang namamalayan. Araw-araw, libu-libong mga nakatatandang kalalakihan ang tahimik na nawawalan ng sensitibidad, lakas at kumpiyansa dahil walang nagpaalala sa kanila kung paano alagaan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang katawan, ang kanilang ari. Karamihan po sa atin ay iniisip na ang kalusugan ng ari ay tungkol lamang sa pakikipagtalik. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng pangangalaga ninyo rito ay nakaapekto pala sa inyong sirkulasyon ng dugo, kalidad ng tulog, at maging sa inyong kumpiyansa bilang isang lalaki? Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang 4 na napakahalagang payo sa pangangalaga na dapat sundin ng bawat lalaking lampas 60 anyos para mapanatili hindi lang ang kanilang kakayahan sa pakikipagtalik, kundi pati na rin ang kalidad ng kanilang buhay. Ito po ay mga payong base sa siyensya praktikal at maaaring simulan ninyo ngayon din. Walang tableta, walang mga komplikadong pamamaraan. At kung sasamahan nyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang 2 karagdagang gawi na karamihan sa mga kalalakihan ay hindi pa naririnig, ngunit maaaring ito ang kulang na sangkap para maprotektahan ang inyong sigla at kalakasan sa mga darating na taon. Bago po tayo magpatuloy, siguraduhin niyong pindutin ang subscribe button at i-on ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod pang mahahalagang payo para sa kalusugan ng mga kalalakihan na layuning panatilihin kayong malakas, may kumpiyansa at may sapat na kaalaman paglampas ng edad 60. Kung sa tingin niyo po ay makakatulong ang video na ito, paki-type ang 1 sa comment section para ipakita ang inyong suporta. Kung hindi naman paki-type ang 0 at ipaalam nyo sa akin kung paano ko pa mapapaganda ang mga susunod kong ibabahagi para sa inyo. Ngayon, simulan na po natin sa una at marahil pinakanapapabayaang haligi ng pangangalaga sa ari, pagtungtong ng edad 60 ang pananatili nitong aktibo. Dahil maniwala po kayo o hindi, tulad ng inyong mga kalamnan o memorya, kung hindi nyo ito gagamitin, ito'y manghihina at mawawala. 1. Panatilihing aktibo o manganganib na mawalan ng kakayahan. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki ay ang pag-aakala na ang kanilang kalusugang sekswal ay natural nang humihina habang nagkakaedad at wala na silang magagawa tungkol dito. Pero hindi po iyan totoo. Sa katunayan, ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda mismo, kundi ang hindi paggamit. Tulad ng inyong mga binti na manghihina
kung hihinto kayo sa paglalakad, ang inyong ari ay nawawalan din ng lakas, pagkaelastiko at sensitibidad kung hindi ito regular na nae-estimula. At hindi lang po pakikipagtalik ang tinutukoy ko. Tinutukoy ko po ang daloy ng dugo, ang pagbibigay ng oxygen, ang pananatiling malusog, at tumutugon ng mga himay-may tissue nito. May mga nagamot na akong pasyente na nasa edad 70, 70s at 80, 80s na bigo dahil sa biglaang pagbabago sa kanilang kakayahan para lamang matuklasan na hindi nila namalayang nahinto na pala sila sa pakikipag-ugnayan sa sarili nilang katawan. Ang katotohanan po, kung hindi ninyo mapapanatili ang regular na pagtigas ng ari sa pamamagitan man ng intimasya, banayad na sariling estimulasyon o kahit mga hindi invasibong kagamitan tulad ng vacuum erection device, nanganganib kayong mawala ang mahalagang pagkaelastiko at kakayahan ng maselang organong ito. Ang pagtigas ng ari ay hindi lamang tungkol sa sarap. Ito'y paraan ng inyong katawan para mapanatili ang sirkulasyon sa isa sa pinakamaliit at pinakamadaling masirang mga ugat sa katawan. Kapag pinapanatili ninyong aktibo ang inyong ari, hindi lang ninyo pinapangalagaan ang inyong kakayahang sekswal. Pinoprotektahan din ninyo ang inyong kumpiyansa, ang inyong pagkalalaki, at ang inyong koneksyon sa inyong partner. Isa itong forma ng paggalang sa sarili. Isa rin itong senyales sa inyong utak at katawan na pinapahalagahan nyo pa rin ang inyong kalusugan at na kayo'y buhay na buhay pa. Ang mga kalalakihang sineseryoso, ang payong ito ay madalas bumabalik makalipas ang ilang buwan na may banayad na ngiti at bagong sigla sa kanilang pagkilos. Pakiramdam nila'y sila ulit, yun hindi dahil sa isang milagrosong gamot, kundi dahil muli nilang binigyang pansin ang sarili nilang biyolohiya. Kaya kung kayo po ay napabayaan na ito, hinihikayat ko kayong magsimula ng dahan-dahan. Hindi kailangang pilitin. Pasiglahin lang ang regular na daloy ng dugo, panatilihing buhay ang koneksyon at panoorin kung paano tutugon ang inyong katawan. Ngayon, simula pa lang po iyan. Dahil kahit ang pinakamalusog na gawi ay maaaring masira ng isang tahimik na banta na nagtatago sa ating paningin, at ito'y isang bagay na binabaliwala ng maraming lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung nandito pa rin kayo at tumatatak sa inyo ang mga payong ito, mag-type po ng numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na nakatutok kayo sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang susunod ay maaaring ang pinaka napapabayaan sa lahat. 2. Unahin ang kalinisan, higit pa ito sa pagiging malinis lamang. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses akong umupo kaharap ang isang lalaki na nasa edad 60 o 70 na tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Doc, wala pong nagsabi sa akin na mahalaga pala ang mga bagay na ito." At ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naturuan na ang tamang kalinisan ng ari ay higit pa sa malinis na amoy. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isa sa pinakasensitibo at bulnerableng bahagi ng inyong katawan mula sa pangmatagalang pinsala. Paglampas ng edad 60, ang inyong balat ay numinipis, ang depensa ng inyong immune system ay nagsisimulang humina at ang inyong katawan ay hindi na kasing bilis
gumaling mula sa iritasyon o impeksyon. Ibig sabihin, ang isang pabayang pagharap sa kalinisan, lalo na sa area ng singit, ay maaaring maging isang nakatagong daan patungo sa mga seryosong problema. Ano ko lang pang anong klasing mga problema? Paulit-ulit na pamamaga, masakit na impeksyon, kahit kanser sa ari sa mga malulubhang kaso. Alam kong nakakaalarma ito at dapat lang. Sa katunayan, ang hindi tamang kalinisan ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kanser sa ari sa mga nakatatandang lalaki. Kapag ang pawis, mga patay na selula ng balat at natural na langis ay naipon lalo na sa ilalim ng foreskin balat na bumabalot sa dulo ng ari, kung hindi tuli, ito'y nagiging pugad ng bakterya at fungi. Maaaring hindi nyo ito mapansin sa simula, baka kaunting pamumula, kaunting iritasyon, pero sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na senyales na iyon ay maaaring lumaki at maging mapanganib. Ang solusyon gayunpaman ay simple at epektibo. Ang araw-araw na paghuhugas gamit ang banayad at walang pabangong sabon tulad ng glycerin ay maaaring maprotektahan ang inyong balat, mapanatili ang natural na balanse ng bakterya at maiwasan ang pamamaga. Laging tuyuing mabuti ang area, lalo na pagkatapos maligo o makipagtalik. At kung kayo ay aktibo pa rin sa pakikipagtalik, ugaliing maghugas pagkatapos. Bakit? Dahil ang kapaligiran sa ari ng babae ay may ibang pH at ang paghahalo nito sa inyo ng hindi naglilinis ay maaaring mag-trigger ng pagbabago sa natural na depensa ng inyong katawan. Ang mga pagbabagong ito ay madalas hindi napapansin, ngunit tahimik nilang ginugulo ang harmonya na inaasahan ng inyong katawan. Kapag inaalagaan ninyo ang inyong kalinisan, hindi lang ninyo pinoprotektahan ang inyong kalusugan, ibinabalik din ninyo ang kumpiyansa. Mayroong malalim na pakiramdam ng kapangyarihan kapag alam mong ang iyong katawan ay malinis, malusog at inaalagaan. Ito'y isang tahimik na pagkilos ng paggalang sa sarili na nagbubunga sa kung paano ninyo nararamdaman ang inyong sarili at kung paano kayo humaharap sa inyong mga relasyon. Pero kahit ang pinakamalinis, pinakamaalagang katawan ay maaaring mabiktima ng isang pagkakamali na hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa ito'y humantong sa isang bagay na mas masakit kaysa sa kanilang inaakala. At yan ang ating aalamin sa susunod. 3. Iwasan ang pakikipagtalik. Nang hindi ganap na matigas ang ari, protektahan ito mula sa panloob na pinsala. Isa ito sa mga aral na napakaraming lalaki ang natututunan sa mahirap na paraan, at sa panahong iyon, ang pinsala ay madalas nagawa na. Nagkaroon na ako ng mga nakatatandang pasyente na pumunta sa aking opisina na nag-aalala tungkol sa isang pagbaluktot sa kanilang ari na hindi nila napansin noon, o di komportableng pakiramdam tuwing nakikipagtalik na hindi nila maipaliwanag. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, madalas itong naguugat sa isang bagay na karaniwan, ngunit bihirang pag-usapan ang pakikipagtalik, habang bahagya lamang ang tigas ng ari. Nakikita nyo ang ari na hindi ganap na matigas ay mahina ang istruktura. Ang mga himaymay nito ay nasa pagitan ng malambot at matigas, at kapag ito'y naitulak o nabaluktot sa ganoong estado, lalo na habang nagpapasok,
ito'y madaling magkaroon ng tinatawag nating microtraumas o maliliit na panloob na pinsala. Ito'y mga maliliit na sugat na hindi nyo makikita at madalas hindi nyo man lang mararamdaman sa sandaling iyon. Pero sa paglipas ng panahon, ito'y naiipon. Ang peklat na iniiwan nito ay maaaring humantong sa Peyronie's disease, isang kondisyon na nagdudulot ng pagkurba ng ari-sakit at sa ilang kaso ginagawang mahirap o imposible ang pakikipagtalik. Ngayon, karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin dahil ang pagbabago ay hindi nangyayari agad-agad. Dahan-dahan itong dumarating, kaunting tigas na nawawala dito, isang kurba na nagsisimulang mabuo doon. Pero kapag kayo'y lampas, 60 na ang kakayahan ng inyong katawan na maghilom ay hindi na tulad ng dati at ang maaaring maliit na bagay lang noong 30 anyos kayo ay maaaring maging seryosong issue na ngayon. Kaya't sinasabi ko sa aking mga pasyente, ito pakinggan ang inyong katawan. Huwag madaliin ang sandali. Kung hindi kayo ganap na handa pisikal man o emosyonal, okay lang maghintay, huminga, hayaang makahabol ang inyong katawan. Walang hindi pagkalalaki sa pagiging mahinahon. Sa katunayan, ito'y tanda ng karunungan. Wala ring masama sa paggamit ng tulong kung kinakailangan. Ang lubrikante ay maaaring makabawas ng puwersa at ang bukas na komunikasyon sa inyong partner tungkol sa kung ano ang komportable ay makakaiwas sa mga sitwasyong hahantong sa pinsala. Ang intimasya pagkatapos ng edad 60 ay dapat mas tungkol sa koneksyon kaysa sa performance. Kapag nilapitan nyo ito ng may pag-iingat, ito'y nagiging mas ligtas, mas mayaman at higit na kasiyasya. Pero kahit iwasan nyo ang pagkakamaling ito, may isa pang nakatagong panganib na tahimik na nagnanakaw ng inyong lakas, hindi mula sa inyong katawan, kundi mula sa inyong isipan. Ito'y isang modernong gawi na binabago kung paano nauugnay ang mga lalaki sa kanilang sariling mga pagnanasa. At ito ang kailangan nating suriin sa susunod. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay may epekto sa inyo, mag-type ng numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kayo'y nakatutok. Ngayon dumako na tayo sa ika-4 na punto. Ito'y isang bagay na maaaring tahimik na nakaaapekto sa inyong kumpiyansa ng higit sa inyong inaakala. 4. Limitahan ang paggamit ng pornografiya. Muling buuin ang tunay na koneksyon. Maaaring sensitibo ang paksang ito, pero isa itong bagay na nararapat pag-usapan lalo na sa mga kalalakihang lampas 60. Marami na akong nakilalang lalaki na tahimik na umamin na mas marami silang oras na ginugugol sa panonood ng mga adult content kaysa sa kanilang intensyon at hindi nila ito ipinagmamalaki. Madalas nilang sinasabi, mas madali kasi o nakakatulong ito sa akin mag-relax. Pero ang hindi nila palaging napapansin ay sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay maaaring unti-unting sumira sa mismong pundasyon ng kanilang kalusugang sexual at kanilang kakayahang kumonekta sa iba. Habang tayo'y nagkakaedad, nagbabago ang ating utak at katawan. Ang dating madaling makapagpasigla sa atin ay maaaring mangailangan na ngayon ng mas maraming estimulasyon. At kapag masyado kayong umaasa sa pornografiya, umaangkop dito ang inyong utak. Nagsisimula itong iugnay ang pagkasigla sa pantasya, hindi sa realidad.
Dahan-dahan ang tunay na intimasya sa buhay ay maaaring magsimulang parang hindi na kasing excite, hindi na kasing kasiyasya. Ang dating kislap na nararamdaman nyo sa inyong partner ay maaaring kumupas hindi dahil nawala na ang koneksyon, kundi dahil nasanay na ang inyong utak na asahan ang ibang bagay, isang bagay na mas sukdulan, isang bagay na artipisyal. Ang pinakamalungkot na bahagi. Karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang ito napapansin. Napapansin lang nila na mas matagal na silang masigla, na ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati, na ang pagiging malapit sa isang tao ay hindi na nagdudulot ng parehong alab. Nakita ko na itong nangyayari ng paulit-ulit, at bagamat wala itong dapat ikahiya, ito'y isang bagay na sulit harapin. Kapag nagsimula kayong bawasan ang panonood ng pornografiya, kahit kaunti lang, may isang malakas na bagay ang nagsisimulang mangyari. Muli ninyong natutuklasan ang sensitibidad. Nagsisimula kayong pahalagahan muli ang haplos, ang tunay na koneksyon ng tao. Nagbabalik ang inyong imahinasyon, at kasama nito ang inyong kumpiyansa at pagkilala sa sarili. Hindi ito tungkol sa biglaang pagtigil o paghusga sa sarili. Ito'y tungkol sa pagbibigay sa inyong isip at katawan ng espasyo para muling kumonekta. Lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan napakaraming bahagi ng buhay ang nagbabago, ang ganitong uri ng muling pagkonekta ay maaaring maging lubhang nakakagaling. Magsisimula kayong maramdamang naroroon kayo ulit, buhay ulit. Ang intimasya ay nagiging mas tungkol sa presensya kaysa sa performance, mas tungkol sa inyo. Pero kahit na na-master nyo na ang inyong mga gawi at kaisipan, may isang huling piraso ng palaisipan na napapabayaan ng maraming lalaki. Hindi ito tungkol sa ginagawa nyo sa araw. Ito'y tungkol sa kung paano kayo natutulog sa gabi. At diyan pumapasok ang ating unang bonus tip. Bonus tip 1. Baguhin kung paano kayo matulog. Madaling mapabayaan ang maliliit na bagay, lalo na kung bahagi na ito ng inyong rutina sa loob ng maraming dekada. Pero minsan, ang pinakamaliliit na gawi, ang tahimik na gumagawa ng pinakamalaking pinsala. At para sa maraming nakatatandang lalaki, ang paraan ng kanilang pagtulog ay kabilang sa kategoryang iyon. Nagkaroon na ako ng mga lalaking nasa edad 60 at 70 na lumapit sa akin na nagrereklamo ng di komportableng pakiramdam, pagbabago sa sensitibidad o kahit pagkurba ng kanilang ari na tila bigla na lang lumitaw. At kapag sinuri namin ang kanilang pamumuhay, isang nakatagong detalye ang madalas lumalabas: natutulog sila nang nakasuot ng masisikip na salawal o underwear. Ngayon, alam kong maaaring parang maliit na bagay lang yan sa simula. Anong pagkakaiba ang magagawa ng isang pares ng briefs? 'Di ba? Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Habang natutulog, ang inyong katawan ay dumadaan sa natural na mga siklo ng pagkasigla. Ang mga pagtigas ng ari sa gabi ay hindi tungkol sa panaginip o pagnanasa. Paraan ito ng inyong katawan para mapanatili ang malusog na daloy ng dugo at pagkaelastiko ng mga himaymay. Pero kung ang inyong ari ay naiipit, nababaluktot,
o nahihigpitan ng masikip na tela habang nangyayari ito, maaari itong humantong sa paulit-ulit na trauma. Sa paglipas ng panahon, ang trauma na iyon ay lumilikha ng peklat at ang peklat ay maaaring humantong sa Peyronie's disease, masakit na pagtigas ng ari at pangmatagalang pagkurba. Kapag ipinapaliwanag ito sa mga pasyente, madalas may sandali ng katahimikan na sinusundan ng isang tahimik na pagkagulat. Dahil napakasimple ng solusyon, palitan lang ang isinusuot ninyo sa pagtulog. O mas mabuti pa, huwag na kayong magsuot ng anuman. Bigyan ang inyong katawan ng kalayaang gumalaw ng natural sa gabi nang walang restriksyon. Hayaan ang mga pagtigas ng ari sa gabi na gawin ang kanilang trabaho nang walang hadlang. Maliit na pagbabago lang ito, pero mapoprotektahan nito ang inyong kalusugan sa napakalaking paraan. At higit pa, maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na mas mahimbing ang tulog nila sa ganitong paraan, mas kaunting paggalaw-galaw, mas kaunting di komportableng pakiramdam, mas mahimbing na mga gabi. Ito'y isang paraan ng pangangalaga sa sarili na walang nag-uusap, pero kapag sinubukan nyo, magtataka kayo kung bakit hindi nyo ito sinimulan ng mas maaga. Pero kahit na bago nyo na ang paraan ng inyong pagtulog, may isa pang huling payo na nag-uugnay sa lahat, isang bagay na nakaaapekto sa bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang ang inyong kalusugang sexual. Hindi ito tungkol sa isang rutina o produkto. Ito'y tungkol sa inyong buong pamumuhay. At maniwala kayo sa akin, ang susunod na ito ay maaaring ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bonus tip 2. Ang inyong pamumuhay ang ugat ng kalusugang sexual. Nasabi ko na ito sa hindi mabilang na pasyente sa loob ng sa loob ng maraming taon, at uulitin ko ito rito dahil napakahalaga nito. Hindi ninyo maaaring ihiwalay ang inyong kalusugang sexual sa iba pang bahagi ng inyong buhay. Lahat ito ay konektado. Nakakita na ako ng mga lalaking sumubok ng bawat suplemento sa tindahan, naghabol ng mga milagrosong lunas, sumailalim pa nga sa mga pamamaraan, pero binabalewala nila ang pinakamakapangyarihang gamot na abot kamay nila ang kanilang pang-araw-araw na gawi. At ang totoo, paglampas ng edad, 60 ang inyong pamumuhay ay hindi lang isang salik sa likuran. Ito na ang nagiging pundasyon ng lahat, lalo na ng inyong kakayahang makaramdam na malakas, masigla at konektado. Ang ari ay isang vascular organ. Ibig sabihin, ang paggana nito ay lubos na nakasalalay sa malusog na daloy ng dugo. At ang mga unang senyales ng mahinang sirkulasyon ay madalas dito unang lumalabas bago pa man sa inyong puso o utak. Kaya nga ang erectile dysfunction ay hindi lang tungkol sa sex. Madalas isa itong maagang babala ng mas malalim na problema. Ang hindi masustansyang pagkain, kakulangan sa ehersisyo, sobrang alak, paulit-ulit na stress o maraming taon ng paninigarilyo, lahat ng ito ay unti-unting sumisira sa sistema ng mga ugat, pinakikitid ang mga arterya, at pinahihina ang paggana, madalas nang walang halatang sintomas hanggang sa huli na ang lahat. Pero ito ang bahaging nagbibigay sa akin ng pag-asa, maaari itong maituwid. Napanood ko ang mga lalaking nasa edad 70 na ganap na binago ang kanilang kalusugang sexual sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang pamumuhay.
Hindi ito nangangailangan ng perpeksyon. Nangangailangan ito ng pagiging tuloy-tuloy. Maglakad araw-araw kahit paikot lang sa inyong lugar. Kumain ng totoong pagkain, sariwang gulay, masusustansyang taba, malinis na protina. Manatiling hydrated o uminom ng sapat na tubig. Unahin ang inyong tulog. Huminga ng malalim. Bitawan ang nakalalasong stress. At higit sa lahat maniwala na nais pa rin ng inyong katawan na magtrabaho para sa inyo. Kailangan lang nitong makipagtulungan kayo rito. Kapag tinatrato ninyo ang inyong pamumuhay bilang gamot, lahat ng iba pa ay bumubuti ang inyong enerhiya, ang inyong mood, ang inyong intimasya, ang inyong kumpiyansa. Hihinto kayo sa pakiramdam na lumiliit ang mundo sa paligid ninyo at magsisimula kayong maramdaman na marami pa kayong buhay na dapat isabuhay. Ngayon, kung sumunod kayo sa akin hanggang dito, nagawa nyo na ang una at pinakamahalagang hakbang, ang kamalayan. Pero huwag kayong huminto rito. Ang mas mabuting kinabukasan ay nagsisimula sa simpleng pangangalaga. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong sabihin ang isang bagay mula sa puso, salamat po. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagiging handang harapin ang isang paksa na mas gugustuhin ng karamihan sa mga lalaki na iwasan. Nangangailangan iyan ng tapang. Ipinapakita niyan ang antas ng paggalang sa sarili na minamaliit ng napakaraming tao sa mga nakatatandang lalaki. At nais kong tandaan ninyo ang isang mahalagang bagay, ang pangangalaga sa inyong ari pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa pagpapaganda lamang at tiyak na hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng koneksyon, pag-iingat sa kumpiyansa, at pagprotekta sa bahagi ninyo na nais pa ring makaramdam na buhay pinahahalagahan at buo. Sandali nating pagnilayan ang ating mga napag-usapan. Ang pananatili nitong aktibo ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng daloy ng dugo, pag-oxygenate sa mga himaymay, at pananatiling buo ng inyong pagkakakilanlan. Ang pag-una sa kalinisan ay isang simple at marangal na pagkilos ng paggalang sa inyong katawan na pumipigil sa mga problemang ayaw harapin ng sinumang lalaki sa bandang huli. Ang pag-iwas sa pakikipagtalik ng hindi ganap na matigas ang ari ay maaaring parang maliit na detalye, ngunit makapagliligtas ito sa inyo mula sa maraming taon ng sakit at pagkabigo. At ang pagbabawas sa panonood ng pornografiya, ito'y tungkol sa muling pagbawi ng inyong kakayahang tunay na kumonekta sa inyong sarili at sa inyong partner. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pagtulog, kung paano kahit ang isang bagay na kasing liit ng masikip na salawal ay maaaring lumikha ng pangmatagalang pinsala kung hindi tayo mag-iingat. At panghuli, tiningnan na natin ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito, ang inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong kinakain, kung paano kayo gumagalaw, kung paano kayo humihinga, lahat ito ay mahalaga. Ang mga pagpiling ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay. Ito'y tungkol sa paggawa ng mga darating na taon na mas puno, mas malakas, at mas makabuluhan. Nakipagtrabaho na ako sa mga lalaking nasa edad 60-70 at kahit 80 na pakiramdam nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw hanggang sa muli nilang hinawakan
ang kontrol sa kanilang kalusugan. At masasabi ko sa inyo mismo, hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi nyo kailangang baguhin ang inyong buhay ng biglaan. Kailangan nyo lang magsimula isang hakbang, isang gawi, isang mas mabuting pagpili. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi ng hindi mabilang na beses. Ang kalidad ng inyong buhay bukas ay nakasalalay sa maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa ninyo ngayon. Ang inyong katawan, ang inyong isip, ang inyong mga relasyon, lahat sila ay nakikinig pa rin. Kaya kausapin sila ng may pag-aalaga. Hinihintay nila kayong magpakita. At ngayon, alam nyo na kung paano. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyo, huwag nyo lang itong sarilinin. Ibahagi ito sa ibang lalaki na kailangang marinig ito. Isang kaibigan, kapatid, ama. At kung handa na kayong kontrolin ang inyong kalusugan at nais nyo pa ng ganitong mga gabay, pindutin ang subscribe button para sabay nating tahakin ang paglalakbay na ito. Pakiusap, ipaalam nyo rin sa akin sa comments kung alin sa mga payong ito ang pinakatumatak sa inyo o kung meron kayong anumang katanungan. Ang inyong kapakanan ay mahalaga.